Good morning, good Sam. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat na imbag rabi iti amin kakabsat. Magandang gabi po. Merry Christmas and happy first night of our simbang gabi. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay tumayo. Shall we all rise for our call to worship? Come, people of God, let us sing for joy to the Lord. For the Lord is the great God, the great King of all creation. Let us sing our hymn of praise, Angels from the Realms of Glory. They have seen his natal star. Come and worship, come and worship, worship Christ the newborn King. Saints before the altar bending, watching long in hope and fear. Suddenly the Lord descending in his temple shall appear. Come and worship, come and worship Christ the newborn King. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, God, for this first night of our simbang gabi. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa isa na namang pagkakataon na kami ay magsama-sama sa diwa ng pagsamba at pagpupuri sa inyo. We ask God that your Holy Spirit will lead and be with us, intervene in our midst, and may experience the power of your divine glory. I ask, Lord, na bless po ninyo our speaker for tonight, Pastor Alfred, the ministerial theme, message through song, and everyone who gathered here to worship you in spirit and in truth, and everyone as well who is worshiping with us in our live streaming sa aming Facebook page. Be with us, Lord, tonight as we celebrate, as we remember, and as we wait for your coming. All this we ask in the name of Christ, our Lord and Savior. Amen. Manatilit po tayong nakatayo. Let us remain standing for our reading mula po sa John chapter 1 verses 1 to 14, and I will be reading from the Magandang Balita Biblia version. John chapter 1 verses 1 to 14. Ang salita ng buhay. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha ng hindi sa pamamagitan niya.
Ang nilikha sa kanya ay may buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. At naparito si Juan na isinugo ng Diyos upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. Hindi siya ang ilaw, subalit naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutang ito na nilikha sa pamamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang mga kababayan. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. Tayo po ay pinagpala sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Amen. Maaari na po tayong umupo. At ngayon ay mapapakinggan po natin ang magandang mensahe ng awit na ipagkakaloob sa atin ng ministerial and staff. Ayan. Kami po ay mga ngaroling. Ayan. Yung kakantahin po namin ay bago po ito. Ayan. At baka hindi pa po alam ng iba sa inyo, pero I think we have lyrics sa ating projector. Pwede niyo po kaming sabayan.
Ngayon po ay ihanda natin ang ating mga sarili at ang ating mga puso sa pakikinig sa mensahe ng buhay na ihatid sa atin ni Pastor Alfred. Muli nga po nating palakpakan ang ministerial team para po sa kanilang napakagandang awit. Yung luma na binago o bago na naluma. But damang-dama na po natin ang diwa ng Kapaskuhan. Nga po, sabihin nga po natin sa ating mga katabi, Merry Christmas sa iyo! Ayan. At ito na nga po yung umpisa ng ating pong simbang gabi. Ano po. At bago po ako magpatuloy, nais ko pong liwanagin sa ating lahat. Yung iba po kasi, ang simbang gabi po nila ay sa madaling araw. At tayo naman po ay 6:30, takip silim. Yun po yung pagdating ng dilim at pag-alis ng liwanag. So nagsalubong, nagtatakip silim po. Ito po ay mahalaga nating maunawa ang mabuti. Ano po? Sapagkat ito po ay nagmumula sa ating pong buhay na tradisyon. Madalas po natin itong ipinagdiriwang sa oras ng takip silim. Ito po yung sandaling ang araw ay unti-unting lumulubog at ang gabi naman po ay dahan-dahang dumarating. At ito po ay tinatawag nating takip silim. Sa takip silim, hindi naganap ang liwanag. Ngunit hindi pa lubos ang dilim. Isang banal na pagitan, isang oras ng paghihintay. Ang kapansin-pansin po mga kapatid, sa mismong sandaling ito, nagtitipon po ang iglesia. Tayo po na mga mananampalataya na bumubuo ng iglesia ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang takip silim po ay dumarating sa bayan ng Diyos. Pagod sa maghapong pagtatrabaho, paggawa, may pasan na bigat ng hanap buhay, mula sa pakikibaka at mula sa kawalan ng katiyakan. Ngunit tayo po ay nagtitipon. Hindi dahil sa naging madali ang araw, kundi dahil naniniwala po tayo na pinipili ng Diyos na dumating kapag ang liwanag po ay humihina. Ang simbang gabi po ay pagsambang iniaalay natin habang ang mundo ay tila baga dumudulas patungo sa dilim. At sa sandaling iyon, buong tapang nating ipinapahayag, ang tunay na liwanag ay papalapit na. Ito po ay hindi nagkataon lamang. Ito po ay may malalim na theology o theological. Sandali po tayong manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpupulit, nagpapasalamat sapagkat sa unang gabi ng simbang gabi kami po inyong tinipon upang makinig ng inyo pong mensahe. Ipagdiwang ang Kapaskuhan, ang kapanganakan ng aming Panginoong Jesucristo, ang diwa ng pagmamahalan o Diyos. Sa gabing ito, ihanda po ninyo ang aming mga puso't isipan at maging receptive po kami sa mensaheng inyo pong ibabahagi sa pamagitan ng inyong lingkod. Lord, itago po ninyo ang inyong lingkod sa inyong likuran nang hindi makita ang aking kahinaan, kundi ang inyo pong kaluwalhatian. Maraming salamat po, Diyos. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Ayon po sa verse 14 ng ating pong gospel tonight,
The Word became flesh. Yung pong unang talata pong nandun. Ihimay-himayin po natin. Pagtutuunan po natin yung pong talata 14. The Word became flesh. Ang salita ay naging tao. Kapag binasa po natin ang Ebanghelyo at namnamin natin ito, mapapansin po natin na hindi sinabi ni Apostol Juan na ang salita ay basta na lamang nagpakita. Hindi niya sinabi na ang salita ay dumalaw mula sa malayo. Sa halip, buong tapang niyang ipinahayag na ang salita ay naging tao. The Word became flesh. Ibig sabihin po ang walang hanggang logos o yung salita ay hindi na natili sa ligtas na kaluwalhatian ng Diyos doon sa langit kung saan siya naroon. Ngunit pumasok po ang Diyos sa ating marupok, ditiyak at sugatang kalagayan ng buhay ng tao. Ginamit ni Juan ang salitang Griego na ekskenosen, na nangangahulugan pong tumahan, nagtirik ng tolda o kaya ay nanirahan sa gitna. Hindi ito pansamantalang pagdalaw. Ito ay sadyang pasya ng Diyos. Ibig sabihin, nag-decide po siya, nag-desisyon upang makibahagi sa ating mga buhay. Sa halip na ipakita ang kanyang kapangyarihan mula sa malayo, kung saan siya naroon, doon sa kaluwalhatian niya sa kalangitan, pinili ng Diyos ang presensya. Pinili niya ang tayo ay makapiling. Pinili niya ang pagiging kasama natin. Pinili niya ang pagiging kaisa ng kanyang bayan. Ang salitang eskenosen ay bumabalik sa alaala ng tolda, ng tipanan sa ilang. Noong ang mga Israelita po ay naglalakbay, they were there in the wilderness, kasama ang Panginoong Diyos. Naroon po nakipagtipan ng Panginoong Diyos, kasama po nila. Tumatahan po sa bayan ng Israel ang ating Panginoong Diyos habang sila po ay naglalakbay. At ngayon, kay Kristo, yung dating simbolo na atin pong mababasa sa lumang tipan, ay naging kaganapan, naging ganap na katotohanan. Ang salita ay hindi lamang nagsalita o nanggaling mula sa langit. Tumahan po siya sa lupa, hindi lamang magbigay ng utos, kundi makisalo siya sa ating pagluha, sa ating pagdurusa, at maging sa ating pag-asa. At dito mga kapatid, ang takip silim ay nagiging buhay na talinhaga ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Kristo. Hindi isinilang si Kristo sa lubos na liwanag ng kaluwalhatian, ni sa ganap na dilim ng kawalang pag-asa, kundi sa gitna ng kasaysayan ng tao, kung saan magkasabay na nanahan ang pag-asa at pangamba. Sa Wesleyan theology po, ito ay biyayang nangunguna. Yung tinatawag po nating prevenient grace, sa ating pong Ordo Salutis, Order of Salvation. Nangunguna po yung prevenient grace. Ang Diyos na kumikilos bago tayo maging handa. Ang Diyos na dumarating bago tayo makaunawa. Ang Diyos na tumatahan sa atin bago tayo maging karapat-dapat. Kaya mga kapatid, sa takip silim, ipinapahayag po natin ito. Ang kaligtasan ay hindi naghihintay ng perpektong pananampalataya. Ang biyaya ay sumasalubong sa atin kung nasaan tayo. Karugtong po ng talatang 14, the Word became flesh
and dwelt among us. Tumahan sa gitna natin. Ito po ay nagsasabi sa atin, ayon po sa ating tema ngayon, that Christ is our home. Ang Panginoong Jesucristo ang ating tunay na tahanan. Mga kapatid, ang tahanan ay hindi lamang po isang lugar, kundi ang tahanan ay kung saan po tayo kabilang, kung saan tayo tinatanggap nang walang takot. Alam niyo po mga kapatid, nang dahil sa kasalanan, tayo ay nawalan ng tahanan. We were there in the Garden of Eden sa isang napakagandang paraiso. But because of sin, dahil sa kasalanan, we were being kicked out of that place. Naputol ang ugnayan natin sa Diyos at maging sa ating kapwa. And worse, maging sa ating pong sarili. Ngunit, kay Kristo, ang Diyos ay hindi lamang nagbigay ng daan pabalik sa langit, sa paraisong iyon na dati nating kinalalagyan. Siya mismo ang naging tahanan ng Diyos sa piling ng tao. Kung atin pong sasabihin na ang salita ay tumahan sa gitna natin, pwede rin po nating sabihin na ginawa ng Diyos ang ating kalagayan bilang kanyang tirahan. Si Kristo ay hindi lamang tagapagturo ng kaligtasan. Siya ang mismong tahanan ng ating kaligtasan. Itinuro po ni John Wesley, ang ating pong founder, na ang kaligtasan ay hindi lamang kapatawaran sa ating mga kasalanan, kundi ang kaligtasan po ay muling panunumbalik ng ating ugnayan sa Diyos. Nagpapagaling ng puso ng tao sa pamagitan ng banal na pag-ibig. Ang maligtas, mga kapatid. In other words po, ang ibig sabihin, kung ikaw ay maliligtas o ikaw ay ligtas, ikaw ay muling ibinabalik sa dati mong tahanan. Ikaw ay kinakaon na ng Panginoong Diyos. Ibinabalik sa dati nating kalagayan, sa dati nating tirahan. At yan po ay ang manahan tayo sa Diyos. At hayaang manahan din ang Diyos sa atin. Kaya tuwing nagtitipon tayo sa takip silim para sa simbang gabi, ipinapahayag po natin ito mga kapatid. Kahit humihina ang liwanag, hindi tayo iniiwan. Kahit may kawalan ng katiyakan, si Kristo ang mananatili at nananatiling ating tahanan. Kasunod po ng talata, mga salita doon sa talata, the Word became flesh and dwelt among us. Sinasabi po doon, nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Sabi ni Juan, ang kaluwalhatiang nahayag kay Kristo ay puspos ng biyaya at katotohanan. Sapagkat ang biyayang walang katotohanan ay nagiging mababaw na aliw lamang. Nakakagaan ng loob, yes, ngunit hindi nagbabago ng buhay. Ang katotohanan namang walang biyaya ay nagiging pasaning hindi kayang buhatin. Naghahatol, ngunit hindi nagpapagaling. Ngunit kay Kristo, mga kapatid, ang biyaya at katotohanan ay nagkakaisa. Hinaharap niya ang kasalanan ng walang pagtatago.
Ngunit sinasalubong ang mga makasalanan ng may awa. Tinatanggap niya tayo kung sino tayo at minamahal niya tayo ng labis upang hindi tayo manatili kung ano tayo. Ito po ang puso ng Wesleyan holiness. Katotohanang humahatol sa kasalanan at biyayang nagpapagaling ng sugat. Kapag tayo ay nanahan kay Kristo, ang makasalanan ay pinatatawad. Ang sugatan ay pinagagaling. Ang dukha ay tinatanggap at ang pusong balisa ay nakasusumpong ng kapayapaan. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, nabubuhay tayo sa mundong hitik sa pagkaligaw at takot. Ngunit ipinahayag ng Ebanghelyo ang katotohanan ito, na ang Diyos ay tumahan sa piling natin upang tayo ay makasumpong ng tahanan sa Kanya. Habang ipinagpapatuloy natin ang paglalakbay ng simbang gabi, nagtitipon sa takip silim, nakatayo sa pagitan ng liwanag at dilim. Atin pong alalahanin, mga kapatid, na si Kristo ay hindi lamang isinilang sa Bethlehem. Nais niyang manahan sa ating mga puso. Ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala. Ito ay pananatili. At ang iglesia ay hindi lamang gusali. Ito ay sambayan ng may tahanan sa Diyos. At kapag ang liwanag ay humihina at ang gabi ay dumarating, buong tapang nating ipahayag na si Kristo ang ating tahanan. Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ng Diyos Santong Espiritu. Amen. Maraming salamat po, Pastor Alfred, sa mayaman at napakamapanghamong mensahe ng buhay. For our call to offering, it says in Hebrews chapter 13, verses 15 to 16. Through Christ, let us continually offer to God the sacrifice of praise, that is, the fruit of lips that acknowledge His name. But to do good and to distribute, forget not, for with such a sacrifice, God is well pleased. Let us now give our tithes, pledges, and love offerings to the Lord of hosts. Let us all rise as we sing our response. We give thee but thine own, whate'er the gift may be.
nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa mga kaloob at tanging handog na ito. Pagpalain niyo nga po ito, Diyos, at tanggapin at patuloy na maging daluyan ng pagpapala sa mga kapatid namin na nangangailangan ng lubos. Maging daluyan upang magpatuloy ang ministeryo at gawain na inyo pong ipinagkatiwala sa bawat isa sa amin. Salamat po sa mga kamay na nagpagal. Pagpalain niyo nawa sila, O Diyos, sa lahat ng kanilang mga pangailangan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Awitin po natin ang ating closing hymn, O Little Town of Bethlehem. O little town of Bethlehem, how still we see the night above thy deep and dreamless lift. The silent stars go by, yet in thy dark street shining the everlasting light. The hopes and fears of all the years are met in thee tonight. For Christ is born of Mary and gathered all above. While mortals sleep, angels keep their watch of wondering love. O morning stars together proclaim the holy birth, and praises sing to God the King, and peace to men on earth. How silently the wondrous gifts given. So God to you the blessings of His hand. No ear may hear His coming, but in this world of sin will receive Him still. The clear cries enters Him. O holy child of Bethlehem, descend to us, we pray. Cast our sin and enter in. Be born in us today. We hear the Christmas angels, the great glad tidings tell. Oh, come to us, abide with us, our Lord Emmanuel. Tayo po ay patuloy na dumulog sa ating Panginoon. Aming Diyos na dakila't tapat, kami ay patuloy na nagpupurit, nagpapasalamat sa iyong kadakilaan sa gabing ito. Salamat po sa unang gabi ng aming pagsamba. We thank you for gathering us as one family of faith. Salamat po sa pagkakataong ito na kami ay makasamba, makarinig ng napakayamang salita at magbalik tanaw sa dakilang kapahayagan ng Kapaskuhan, ang pagsilang ng aming Panginoong Hesukristo.
Lord, salamat po sa iyong lingkod na ginamit. Salamat sa buhay ni Pastor Alfred. Pagpalain mo po ang lingkod mong ito at patuloy nawang maranasan ang iyong dakilang probisyon, hindi lamang sa kanyang buhay, maging sa buhay, O Diyos, ng kanilang pamilya. Panginoon, as we reflect on your word, inaalala namin, Panginoon, at naalala namin na ikaw ang simula. At nung simula pa lang, Panginoon, ng mundong ito, mayroon ng salita. And the Word was with you, O God. You are the eternal Word. Hindi ka lamang nagsimula sa sabsaban, kundi ikaw ay mula pa sa pasimula. You are the source of all life and light. Ang liwanag na patuloy na nagniningning sa kadiliman, at ang dilim ay hindi kailanman nagtagumpay laban dito. Sa gabing ito, Panginoon, we praise you because the Word became flesh and dwelt among us. Salamat po dahil pinili mong manahan sa gitna namin. You did not remain distant in heaven, but you came near. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, you became Emmanuel, God with us. And tonight, we declare with joy and faith, at ang dakilang Panginoon ang nagbibigay sa amin ng magandang tahanan na punong-puno ng pag-ibig, pagkakaisa, at pagtatagumpay. Salamat po, Panginoong Jesus, sa buhay na pinagkaloob mo. Salamat sa iyong pagsilang. Tunay nga na kung hindi dahil sa iyo, hindi namin makikita ang liwanag ng mundong ito. Hindi namin makikita, O Diyos, ang iyong kadakilaan. Kaya as we continue this journey of Simbang Gabi, we ask, O Lord, that you prepare not only our celebrations, but our hearts. Linisin mo po ang aming mga puso. Remove anything that keeps us from fully receiving you. If there are rooms in our hearts that are close to you, rooms of fear, pride, pain, or unbelief, Panginoon, we invite you to come in our life. Make our hearts your dwelling place. Make our lives a home where Christ is honored, followed, and loved. Panginoon, dalangin din po namin ang aming mga pamilya. May our home be filled with your light and truth. Where there is conflict, bring reconciliation. When there is lack, bring provision. Where there is sadness, bring joy. Let our families experience that Christ is not only remembered at Christmas, but welcome sa araw-araw na buhay namin, aming dakilang Diyos. Kaya nga sa pagtatapos po namin sa unang gabi ng Simbang Gabi, we commit ourselves to walk in your light. Tulungan mo po kaming dalhin ang liwanag ni Kristo sa aming mga komunidad, sa aming trabaho, sa aming paaralan, at sa bawat lugar na aming pinupuntahan. May our words reflect your grace, and may our lives point others to the true light who came into the world. Panginoon, salamat po. Salamat sa napakabiyayang gabi na patuloy naming pinagsalus-saluhan ang iyong mga salita. Thank you for your word that became flesh and continues to dwell among us. Kaya nga sa pag-uwi po namin, dakilang Diyos, sa kanya-kanya naming mga tahanan, samahan mo po kami. Cover us with your peace, protect us with your mighty hand, and remind us always that wherever we are, when Christ is with us,
at iyon ang tunay na tahanan. Kaya salamat po sa gabing ito. Salamat sa bawat isang naging bahagi ng pagsamba. Lord, uuwi po kami na punong-puno ng liwanag na nagmumula sa iyo. Kaya nawa, dakilang Diyos, patuloy mo kaming linisin sa aming mga karumihan upang maging liwanag hindi lamang sa mga tao na aming nakakasalamuha, kung hindi maging sa aming pamilya at sa buong komunidad at iglesia na aming kinabibilangan. Ito po, O Diyos, ang aming panalangin na mayroong pagtitiwala sa iyong dakilang pangalan at gayon din sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. At ngayon, mga kapatid at mga magulang, patuloy nating tanggapin ang liwanag na nagmumula sa Diyos, ang pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo. Humayo tayo at angkinin natin ang pag-ibig, pagtatagumpay sa pagsilang ng Panginoon. Naway makahayo tayo at patuloy nating maibalita ang mabuting balita ng kaligtasan ngayon at magpakailanpaman sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin ang kanyang dakilang pangalan sa pagsamba po natin sa gabing ito. Mari na po tayong umupo. Magandang umaga po. Good morning sa ating lahat. Good Sam. And for our announcement, ay bukas po ang mangunguna po sa atin ay ang ating Good Samaritan Christian School. Yung theme natin ay Welcoming Hope and on the 18th, ang UMM, 19 naman ang WSCS, and then yung ating pong Christmas cantata o sa panguna po ng Echoes of the Good Samaritan will be on the 20th. Sabado po ito at magkita-kita po tayo sa ating kantata. Yung 21 naman ay yung ating Mayaf. This will be Sunday ito, 6:30 din. And then yung sa 22, yung concert naman o Christmas, yung play po ng ating Little Ambassadors for Christ. Little Ambassadors Concert, and then UMYF po yung last na magbibigay sa atin at mangunguna sa atin sa December 23. And then yung ating pong pagsambahay on the 24th na magbibigay po tayo ng mga liturgy na may kasama na pong mga devotion para po before kayo mag-share with your family sa inyong Noche Buena, ay meron po kayong worship together. Ganon din po yung sa 25, meron po tayong Christmas Day worship service at 9 a.m. Join po ito. And then yung ating pong Covenant worship service at 5:30 in the afternoon naman po ito on the 31st of December. Yan po ang ating mga kailangan tandaan na mga activities and ministries ng ating church ngayong Advent. So, magandang gabi po sa ating lahat and Merry Christmas po sa inyo. Pwede po bang mag-pick
picture po tayo as group picture po as church, as first night of our Simbang Gabi this 2025. Dito na lang ho tayo sa harap. Kung maaari po kayo available, pwede po tayo mag-picture muna sama-sama. Mabilis lang po. Attendance daw ito kasi may lugaw daw si Ate Leia eh. Bago tayo mag-share ng mainit na lugaw. Ayan, halina muna kayo dito. Mag-picture ho tayo. Kay Ethan, halika kayo rito. Kay Alex, sama po kayo dito. Yung mga nasa likod, dali na kayo. Tan, picture daw.